Opisyal na nga pong nakuha ng Dallas Mavericks sa isang 6-team trade ang kanilang bagong player na si Santi Aldama ngayong araw. Gagamitin nila ito para mas maging competitive sa West. Hindi kagaya nitong nagdaang season, susubukan ng Mavericks makapasok na sa playoffs at mag-compete ng mas maayos laban sa pinakamalalakas na kupunan. Kaya ito ang mismong dahilan bakit mas priority ng team at ng bagong head coach si Kyrie Irving kumpara kay Cooper Flagg. Habang sinusubukan ng team mapa-improve ang galaw ni Flagg sa loob ng court, magiging all-out nga sila ngayon sa paggamit kay Kyrie Irving. Ibig sabihin si Irving ang gagamitin nila bilang first option sa opensa, lalo sa mga clutch moment. Hindi muna sila aasa kay Cooper Flagg na kailangan pa ng sapat na experience para mas maging solido. Marami itong matututunan kapag kasama niyang maglaro si Irving next year. Kaya ang gagawin nga ng kanilang bagong head coach na si Dusty May, mailabas ni Kyrie Irving ang kanyang tunay na laro at ang orihinal na galaw sa kanilang magiging kampanya. Samantala, pumasok na nga mga idol ang pangalawang linggo simula nang mag-umpisa ang free agency market. Hanggang ngayon, wala pa rin namang ginagawang desisyon si LeBron James kung anong team ang kanyang sunod na paglalaroan. Napakaraming kupunan ang nagbigay interes sa kanya, pero ayon sa ibinulgar ng isang insider, mas lalong lumininaw ngayon kung saang team siya pupunta at eto nga daw ay Eastern Conference. Hindi nga kayo nagkakamali, malaki nga ang tsansa ngayon na sa East teams ang sasalihan ni LeBron. At kabila nga sa pinagpipilian ito ayon kay Shams ng ESPN, Miami Heat, Cleveland Cavaliers at ang Philadelphia 76ers na lahat merong championship lineup. Pero lahat ng ito pwedeng magbago depende sa mangyayari anumang oras, lalo pat posibleng magsimula ng mag-recruit si Draymond Green dahil ayon sa report ni Shams Saranya, magbabanding nga daw sina Draymond Green at LeBron James ngayong linggo. At yan ang ating aabangan kung ano ang magiging resulta ng kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, maliban sa Golden State, isa rin naman sa mga contender na hindi pa gumagalaw ngayong off-season ang Denver Nuggets. Bagamat nagpahiwatig na si Nikola Jokic na gusto niyang magkaroon ng team ng napakalaking pagbabago sa lineup, wala pa nga ni isa mang move na nagagawa o nakukuha ng mga bagong malalaro. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito na wala na silang gagawin. In fact, ayon sa kinumpirma, naghahanda na rin naman ang team na ito sa posibilidad na dalawang magkasunod na malaking move ang kanilang gagawin. Una nga daw dito ang pag-trade nila kay Aaron Gordon, susundan ng sign and trade na gagawin nila sa kanilang restricted free agent na si Peyton Watson. Parehong ginawang available ng Nuggets ang dalawang player na ito sa market at may ilang teams silang kinausap patungkol dito. Kaya itutuloy talaga ng Denver Nuggets ang dalawang move na ito sa susunod na araw kapag nakakita ang Denver Nuggets ng sapat na kapalit